Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng kwestiyon ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Biyernes mga bossing, magandang hapon po Pilipinas sa 9 ho ng Hunyo. Kumusta ho yung mga suki natin overseas, yung mga nag-aantabay ho kanina? Pasensya na ho kayo dahil kami ho giving way to the President kanina. Kung kayo ho'y naiinip, abay, bahala na ho kung ko'y umintindi. Kumusta ka na Lex at Tularway? Okay naman. Akala natin mga ka-KP, nagkaroon tayo ng error. Hindi ho, si Pangulong Duterte ho nagsalita. Automatic yun. Automatic. Si Pangulo ho, may speech, medyo pagbigyan ho natin. Hindi naman natin pwedeng pangunahan yung mama. Importante yun. Tayo naman dito para mga sundalo naka-attention din. Yun. Pero habang wala kanina, kami naghuhuntahan lamang. Pero maliban dyan, hindi ho namin nakakalimutan ho sa Visayas, sa Mindanao. Kayo mga nasa probinsya, tuloy lang ho ang Kilos Pronto. Hindi ito pang Maynila. Paabot nyo lang ho mga sumbong ho ninyo from dito sa Metro at sa mga OFW ho natin. Ito ho ang nag-iisang sumbungan sa primetime. Imbestigahan at serbisyo publiko, umpisa na! Sa kalupitan ng amo, Pinay sa Saudi nabaliw dahil sa pagmamaltrato. Alamin sa Kilos Pronto. Pinay sa Saudi, pinagtulungan ng amo. Kahit tapos na ang kontrata, pilit pinagtatrabaho. Alamin sa Kilos Pronto. Tsuper ng jeep nagrereklamo. Biktima raw ng traffic enforcer na abusado. Alamin sa Kilos Pronto. At anak ng namatay na miyembro ng SSS, humingi na sa klolo. 1 taon ng patay ang ama. Hanggang ngayon, wala pang benepisyo. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na! Eto ho, mabilisan, public service agad. Sumbong hong OFW, pagmamalupit ho ng abusadong amo, hindi kinaya ng pobreng OFW ho natin. Pinay, nawala na raw sa katinoan. Sus, Diyos ko po. Eto ho. Amo ho na ayaw pag magbigay ho ng exit visa. Ito hong kwento rito. Sa ngayon, nasa Makantani Ministry of Labor ng kawawang OFW. Ito ang deportation group ng mga OFW sa Riyadh. Una siyang dinala ng amo sa Saudi Social Welfare Administration, SWA, bago siya pinadala sa Makanti. Kasama natin ngayon mga bossing. Sa studio, si Leopoldo Peralta, kapatid ho ng OFW na si Perlita Panes. Okay, kailan nyo nakausap yung kapatid? O nakakausap niyo bang matinuman? Kasi po sir, meron po ako ng kapatid na bunso doon. Oo. Sila po nagsabi na asa deportation po yung kapatid ko ng isa na ito. Ngayon po, nagkita po sila ron. Ang sabi po sa amin, hindi na po maganda ang kanyang sitwasyon doon. Okay. Kaya po mga 1 linggo ron,
tumawag na po kami sa agency. Ang sabi nga po, ba't daw ngayon lang namin sabi? Kasi po, kailan na kami nakakontak sa kanila. Para na lang po yung kalagayan niya ron. Pero ako'y nababahala sa sinasabi niyo. Nakakausap pa ba ng maayos? Or medyo nagkaroon na ng nervous breakdown to? Baka masyadong sobrang stress? Kasi po sir, anong unang nakausap namin, medyo sir nakahiga lang siya. Pangalawang usap namin, medyo parang nanghihina na. Pangatlo, hindi na nagsasalita siya. Okay. Kaya sir, para kami nagkakukuhan, gusto namin makauwi kaagad para gumaling kapatid namin. Pero yung kanyang kapatid, may isang kapatid kayo nandun? Opo sir, yung nasisilip namin. naman? Makalawa lang po, buhat po nung napunta lang Makantahan hindi na po na niya nakita. Okay. So, wala na kayong balita kung ito'y nasa agency or saan ba siya ngayon? Sabi po nung kakontak namin isang kasamahan doon, SWA po sinasabi. SWA. Okay. Andyan. Nakausap natin off-cam si Charmaine Lumibaw, office staff ho ng Horas Human Resources and Recruitment Agency Corporate. Ito ang kanyang pahayag. Sir, pinapractice na po sa yung documents ni Ms. Fernita Pares para po makauwi na po ng Pilipinas. Next time po, nakakauwi na po siya ng Pilipinas, sir. Sabi po namin sa kapatid, antayin lang po natin kasi practice po yun doon sa Saudi, sir. Okay. Alam nyo, pare-pareho lang naman sinasabi ng mga agency. Hindi mo malaman, ito'y huhusgahan natin sila hindi sa kanilang mga sinasabi, bagkus sa kanilang ginagawa at resulta ng gawa. Para malaman natin yan dito, diretso tayo kay Josephine Tobia, siya ho yung Head ng Advocacy and Social Marketing Division ng OWA. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon po. Siguro naman, Ma'am, narinig nyo kanina na para ho yun hindi na raw ho makausap ng maayos, parang nagkaroon na ho ng breakdown, pero nasa SWA na raw ho ngayon. Ano hong ating magagawa maliban ho doon sa ginagawang action ho ng agency? Sa Saudi Social Welfare. Exactly, Ma'am. Opo. Okay, oo. Although hindi ko narinig yung kasi nasa landline lang ako. We will follow it up dun sa ating welfare officer sa Riyadh para malaman kung ano yung sitwasyon ng worker and coordinate with the recruitment agency, with the PRA here. Kasi ma'am, si Erwin Tulfo po ito, Ma'am Josephine. Yes, sir. Nandito po yung kapatid niya na lalaki at sinasabi kung maaari daw mapauwi ng maaga. Ganito po ang kaso niya ngayon, ma'am. Mukhang may sakit po talaga, may diferensya po sa pag-iisip na ngayon, may nervous breakdown and so, wala na bang paraan? Kasi sinasabi ng agency, Ma'am Josephine, 2 weeks pa daw, ma'am. It's about 14 days or so. Tinatanong ng pamilya kung pwede mas maaga po ba kasi hindi na raw po nagsasalita yung kapatid nila ay baka susunod to hindi na kumain, ma'am. Kung nasa SWA siya, she is being taken care of ng SWA doon. May mga medical treatment din dyan. Ibig sabihin kung medyo depressed siya, syempre hindi pa siya fit to travel. Pag hindi dineclare ng kung sino man yung doktor doon na tumitingin sa kanya, hindi pa yan mapapasakay sa eroplano. Even the airlines will decline to take her, no? So, hintayin natin kung ano yung medical report ng SWA about her. Doon natin malalaman kung kailan siya mapapauwi. But kung sinabing in 2 weeks time, that could be earlier, pero hindi agad-agad. As in, 1 week from now. So parang sinasabi niyo ho, Ma'am Josephine, i-assess muna ho ang kanyang complete health po niya, no? Definitely, oo. Yes. Kasi kailangan ma-declare siya na fit to travel. Naintindihan niyo, boss? O kahit nagugustuhin man ng OWA na natin dito, pero yung mga doktor doon sa SWA ang magsasabi kung okay siya mag-travel. Ano po? Kung malusog na siya, nasa tama na pag-iisip, kasi ayaw di siyempre lang magwala ho yung tao. Mahaba ho yung biyahe na yan, sir. 8 oras ho halos yan. Naintindihan niyo na, bossing. Okay na ba sa inyo? Kasi importante, dapat naiintindihan ito. Opo. Kasi nga po, kaya lang po. Para maibsan yung pag-aalala, sa SWA na siya. Sabi nga ng Miss Josephine, magsasabi ng doktor talaga magbibigay ng clearance para makasakay ng aeroplano. Okay? Siguro, dagdag na, siguro, no? Pakiusap siguro, Ma'am Josephine, ma'am, no? Yes. Na alagaan na mabuti para gumaling po Ayun. agad. Yes, we will also check on her kung ano talaga yung sitwasyon niya ngayon. Alright, Apollo, okay sir? Alright, relax ka na ha? Okay na? Opo. Alright, sige.
Okay, dito tayo mga ka-KP. Malaki pong pasasalamat ho ng 61 anyos na si Jaime Buendia dahil matapos ho niyang magsumbong dito sa ating pong tanggapan sa Kilos Pronto ay nabigyan na ho ng solusyon ng kanyang pong pinoproblema, yung pong pension po niya sa SSS. Ayun. Ang detalye, ito po, panoorin natin. Dahil talagang may problema. Oo, sa SSS. Lunes 29 ng Mayo, lumapit sa Kilos Pronto ang senior citizen na si Jaime Buendia upang humingi ng tulong na makuha ang kanyang pensyon. Ang dahilan, wala raw record ng buwanang hulog si Mang Jaime mula sa kanyang dating employer na NC Tavu and Associates Corporation. Dahil sa isang taon na itong nagpabalik-balik sa SSS at nagmamakaawang makuha na ang kanyang pensyon. Ilang years ho kayo nagtatrabaho dito sa kumpanya Halos nito? na sa 10 years po ako. Naku po, ang tagal na. Sana malaki na ho sana ang contribution nyo. Huwebes sa 1 ng Hunyo, Kilos Pronto naming sinamahan si Mang Jaime sa SSS. Agad namang inasikaso ng SSS ang kanyang problema. Matapos ang ilang oras na pagpoproseso at pakipag-ugnayan ng SSS at ni Mang Jaime sa dati niyang employer, sa wakas, makukuha na raw ni Mang Jaime ang kanyang matagal nang inaantay na pensyon. Nagpapasalamat po ako kay Sir Tulfo at saka kay Sir Alex Santos at saka sa Kilos Pronto. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, walang anuman ho. Ito, tag-ulan ho, ngayon ha. Ngayon, sa labas na, umuulan ngayon eh. Pero hindi ibig sabihin po niyan, mapipigyan natin ang ilan sa ating po mga kababayan na patuloy pa rin pong maglakbay sa mga tourist spot ho dito sa Pilipinas. At para bigyan tayo ng ideya kung saan po pwedeng bumiyahe, panoorin natin to mula sa DOT. Stunning landscape, pristine bodies of water, and God-given beauty. Yan ang may pagmamalaki ng probinsya ng Aklan. First stop, ang bayan ng Kalibo, kung saan ginaganap taon-taon ang mother of all festivals, ang Ati-Atihan. It is the capital town of the province and it's known as the Ati-Atihan town of Kalibo dahil it is home to the Kalibo Santo Niño Ati-Atihan every third Sunday of January. No? Tapos ito ay dinadayo ng maraming turista during that time. Viva! Kay Senyor Santo Niño! Viva! Maliban sa Ati-Atihan Festival, tsak na sulit ang biyahe sa dami ng pwedeng pasyalan sa Kalibo. Isa na riyan ang Museo It Akyan, the repository of antiques and artifacts of Aklanons. Nature trip should also be in your bucket list when you visit Kalibo. Dahil dito makikita ang 200-hectare man-made mangrove forest na Golden Eagle awardee in the Asia Pacific, ang Bakawan Eco Park. Pagdating naman sa mga produkto, world-class din ang Kalibo. Isa sa ipinagmamalaki nila ang Piña Cloth Products. Ang gaganda, di ba? At para ma-experience kung paano mag-produce ng world-class piña cloth, dito tayo sa La Herminia Piña Weaving Industry. Kaya yung mga pumupunta dito ng mga turista, nakikita na nila yung sample ng pinya natin, kung saan nanggagaling yung pinya, kung paano siya hina-harvest. Kumbaga the whole process na siya kaagad. And at the same time, meron ng showroom. Spanish Red ang tawag sa variety ng pineapples na ginagamit nila sa paggawa ng kanilang produkto. Matapos makapili ng pinya leaves, dumadaan ang mga ito sa prosesong tinatawag na scraping. Next is knotting. Ang knotted fibers dadaan naman sa bobbing. Now it's time to start weaving the fibers into different designs. To add more details, mano-mano nila itong tinatahi sa mga tela. Nagkakalaga ito mula 2,500 pesos kada pinya barong fabric. Siyempre, hindi dapat mawala sa itinerary ang Boracay. Ang pinakasikat na attraction namin dito ay yung isla ng Boracay. No? This is what we consider our prime jewels.
Para sa mga mahilig sa water adventure, Stingray Water Sports has got you covered. We are offering parasailing, fly fish, banana boat, which one of here that we have here, jet ski, and helmet diving. We also have inland activities like ATVs, and we are the only off-road ATVs in the island. Para naman sa mga hindi skilled sa paglangoy, pero game sa close encounter with underwater creatures, helmet diving ang bagay sa inyo. For only 800 pesos, kompleto na with gears and tour guide para mas masulit ang adventure. At pagsapit ng gabi, ang beachfront nagiging isang malaking party area. Sa gabi, meron ding nightlife na talagang yun ang pinupuntahan din or ni-enjoy ng mga, lalo na yung mga kabataan natin, no, sa Boracay. Good music and good food all night long. Kaya naman sulit na sulit ang buong bakasyon. Feel alive as we explore the oldest province in the country. Ngayong darating na linggo, alas 7 ng gabi sa iChannel Pinas. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Bueno, dire-diretso po tayo dito sa Kilos Pronto. Public service uli ho tayo. Domestic helper sa Saudi Arabia, lagi daw pinagtitripan ng kanyang mga amo. Aba, pati special child na anak ng mga ito, nakikisawsaw sa pagmamaltrato. June 7 pa natapos ang kontrata ni Gina Kaakbay sa kanyang employer, pero ang kanyang amo ayaw pa rin siyang paalisin. Ang siste, iniipit ng kanyang amo ang lahat ng kanyang dokumento para di nga makaalis. Lagi pa raw siyang pinagtitripan ng amo tulad na lamang ng pagbubuhos ng malamig na tubig sa kanya. Bay, tarantado ito. Lalo pa siyang napagalitan nang makita siya ng amo bahay na umiiyak. Hindi na sila makahingi ng tulong sa agency niya dito sa Pilipinas na Aquagem International Manpower Services dahil nagsara na ito, Tolben. Nako. Nasa studio ngayon si Roger Kaakbay, ang mister ni Aling Gina. Magandang hapon na Mang Roger. Magandang hapon po sa iyo, sir. Okay. Alright. So sir, si Mrs. Ho ngayon ay nasa Saudi. Opo, sir. At gusto mo nga umuwi. Opo, sir. Pero ayaw siyang pauwi ng amo niya. Opo, sir. Saan sa Saudi? Sa Damam yata, sir. Sa Damam. Yung agency, wala na rin kayo malapit dahil sarado na. Sarado na siguro. Sarado na. Okay. Sandali lang ha, Mang Roger. Abay, nasa linya ng telepono yung misis mo. Si Aling Gina. Aling Gina, good afternoon. Good evening po dyan, sir. Ay, good evening. Oo. Good afternoon pa lang. Oo. Live tayo dito sa PTV4, dito sa Kilos Pronto with Tolben Tulfo, Alex Santos. Ako po si Erwin Tulfo. Narito rin po ang inyong mister, si Mang Roger. Ma'am, okay, sarado na yung agency nyo rito, so wala na kayong malapitan. So, paano po yan, sir? Sarado na raw yung agency nyo, sabi ng mister nyo, dito. Kaya wala na kayong malapitan. Tinatawagan ko po nun, hindi na po matawagan yung number nila eh. Ayun. Mister, chinek mo ba kung bukas pa sarado na? Hindi ko alam, sir. Nandun ako sa probinsya. Probinsya. Ano probinsya nyo, sir? Pangasinan po. Pangasinan pa kayo, okay. So, ma'am, sinasabi mo, kailan natapos ang kontrata ninyo? June 7 po. Itong June 7? Opo, dito po sa kasi
dito sa bago po kasi actually June 17 po ako umalis sa Pilipinas. Kaya lang po sa una kong amo, counted po ako ng 1 year doon kasi 10 days na lang po ako dati. Tapos nung lumipat po ako dito sa bago, June 7, sabi po ng una kong amo, 1 year lang po ako stay dito. Kaya lang, ayaw po akong payagan kasi sabi nila 2 years daw. Wala naman po akong kontratang pinirmahan dito sa bago. Ibig sabihin, yung una mong, pangalawa mo ng employer ito? Opo, kaya lang 1 year lang po ako stay dito sa kanila. 1 year. Tapos nagtapos ito nung June 7, nung isang araw? Opo, opo. Okay, gusto mo nang uwi pero ayaw kang pauwiin. Opo. Anong dahilan nila? Yun nga po, sabi 2 years lang po. 2 years daw ako mag-stay sa kanila. Pero ang pinipilit ko po, 1 year lang. 1 kasi year. Yun, ang Yun sabi din ng ba unang sa kontrata employer. mo? Yun din na sa kontrata mo, Aling Gina? Ang kontrata ko, wala po akong kontratang pinirmahan sa kanila po. Hindi, yung dito, nung paalis ka. Opo, 2 years po. 2 years. Sa unang amo, 2 years. So, nabuno mo na yung 2 years sa unang amo? Nagawa mo na yon? Hindi po, 1 year. 1 year po. Pero nung bago ako nilipat dito, ang sabi, 1 year lang ako mag-i-stay sa kanila. Okay. Anyway, sandali lang, Aling Gina, nasa linya ng telepono ngayon si Ma'am Josephine Tobia ng Overseas Workers Welfare Administration. Magandang hapon po, Ma'am Josephine. Yes, good afternoon ulit sa inyo. Narinig nyo, medyo komplikado ho yung kwento niya, pero ang problema kasi, binubuhusan siya ng malamig na tubig, tinatago ang kanyang mga dokumento. So, paano po kaya ito? Oo, pinadala na namin sa Saudi yung information na yan. Yung sumagot na sa akin yung taga Jeddah. Opo. I think sa Damam ito? Damam, yes ma'am. Yes, oo. So, ipapabot nila dun sa officer ng Damam para matawagan itong si OFW Kaakbay. Opo. Ina Kaakbay, oo. Oo. So, kailan ho kaya may aalis? Ang importante kasi dito siguro ma'am, aalis na ito sa employer niya at mailagay man lang sa agency siguro sa FRA. Oo. Yun ang sinabi namin dito sa aming welfare officer sa Jeddah para isabihin dun sa welfare officer ng Damam na bisitahin na siya or alisin na siya through FRA niya. Okay. Pero Friday ho ngayon, medyo holiday ho sa kanila. Siguro bukas na ito. Ma'am Josephine? Alright. Okay, Ma'am Josephine, sandali lang po. Sir, okay na. Nakakausapin na yung welfare officer ng nakausap na nga pala nila Ma'am Josephine. Pero Biyernes ho ngayon doon, na madaling araw, subukas na ho siguro natin malalaman resulta. Ano po? Maraming salamat po. Alright. Ma'am Josephine Tobia, maraming salamat po, ma'am. Welcome po. Alright. So, ganun na lamang ho. At gagawin na lang ay pinakiusap natin kung pwedeng alisin na ho muna siya doon sa amo niya, idalhin na muna sa agency. Opo. Okay? Maraming salamat Alright, po. Ma'am Roger. Salamat Okay lang mo sa'yo. Okay ka na. Magandang hapon po sa inyo. Okay. Sige po. Diyan ka lang muna. Relax ka lang muna dyan. Okay? The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Okay, nagbabalik po ang Kilos Pronto. Kasama ho natin ngayon sa studio. Walang iba kundi ang aking kong katukayo, si Alexander Lim. Isa ho siyang jeepney driver. Reklamo ho niya, mali ang paghuli sa kanya na isa pong traffic enforcer dyan po sa Antipolo City. Dahil po,
Ano bang ginawa dito? June 5, nang hulihin at tikitan daw siya ng obstruction dahil sa pagsakay at pagbaba ng pasahero. Gito ni Alexander, nasa tamang babaan naman daw siya at sakayan naman. Sinita raw siya ng enforcer at agad kinuha ang kanyang lisensya. Ang nakakatuwa ho dito, June 25, 27 po nakalagay na petsa ng kanyang ticket, imbis sa June 5. Bakit nagkaganon? Kausapin natin si Alexander. Tokayo, ano ba nangyari? Bakit nga ba, nasa tamang lugar ka? Opo, Hindi nasa naman tama mali. akong lugar. Katulad nga, nasa tabi pa nga ako eh. Kaya nga lamang, medyo nahuli ako kasi yung iba lumalampas na. Okay. Nung bandang inabante ko na kasi nakita ko nagiinit na eh. Pagtapat ko sa kanya, 3 portion na yun. May pumarang pasahero. Natural, isasakay ko. Bakit daw ako nagsakay doon? Ikaw ko, sir, napakalayo ko na sa kanto. Yes. Labasan na to, palabas na ako. Obstruction kaiga. Wala naman ka kung nasa likod Pero ako. ano siya, loading and unloading area Loading yun? and area, dahil doon lang ulat ang pasok namin eh. Ano naman problema doon sa ticket na yun? Yung June 5, naging June 25. Ewan ko ba, dito ko na rin unapan, hindi ko na rin unapansin eh. Dahil sabi ko, mukhang may hokus-pokus ang ginagawa. naisip ko agad, ako'y lalapit ako sa Kilos Pronto. Alam ko bakit June 25. Alam ko na yan. Back to the future siya. Nakita niya na kung anong nangyari ng 25. Siguro Balik nga. ka sa 5. Nagulat nga ako dito. Tandaan nyo ito, paring Napasin Ben ni at Sir paring James Erwin. yan Ito pa lang si Robert De La Peña na nanghuli dito kay Alexander. 1 month pa lang daw enforcer. Naku! Nagpapasiklab siguro tayo. Kasapin natin itong si Senior Superintendent Wenceslao Ornido. Siya pong hepe ng Office of Public Order and Safety diyan po sa lungsod ng Antipolo. Colonel, magandang hapon po. Magandang hapon po. Napo, si Alex Santos po to. Kasama ko po si Ben Tulfo at si Erwin Tulfo. Ito po ang Kilos Pronto. Live po tayo sa PTV4, sir ha. Okay, ano pwede ho nating tulong ho dito kay Mang Alexander? Mukhang nasa tamang lugar ho to. Ano po pwede ho natin gawin? Tamang lugar po. Oho. Ako yan, yung nahuli. Nahuli po. Oho. Opo. Actually po, hindi lang siya ang nahuli nung araw na yun eh. Araw po ng Lunes yan, June 5 actually. Oho. Yun, narinig ko yung reklamo niya. Tinikitan daw siya. Okay. Mali daw yung paninikit. At tama po yung yung report niya na ang petsa ay 25. Ay mali po yun. Mali yun, okay. So, medyo napagsabihan ko nga po yung enforcer na mag-iingat sa paglagay ng petsa. So, para mabilis ho tayo, Colonel. Ano ba ka akong significance nung 25 sa'yo? Ay yun pala ang kanyang birthday. Naku po. Puro pagod, kaya ganon. Anyway, nung araw po na yun, hindi lang siya ang natikitan, marami po, mga 12 na sasakyan, driver. Doon din po sa area na yon. Na walang violation naman. Hindi po titikitan na walang violation. Meron po, obstruction. Okay, so anong pwede ho natin gawin ho dito? Nagkamali na nga ho sa pag-ticket. Tapos mukhang wala naman daw kasalanan ho si Alexander. Ayun po ang sabi niya. So anong gawin ho natin? Hindi ba na ho natin papatawag ho itong si Robert De La Peña, sir? Pinatawag ko na po kanina yan. Actually, hinihintay ko yung tawag niyo eh. So, kung mga po off-duty yung tao ngayon, pinauwi ko na. Okay. Ganon. Colonel. Ito si Erwin. Colonel Ornido. Opo. Are you listening? Sir, ganito, ang gusto ko marinig sana sa inyo, na pupunta yung magharap yung driver na complainant kasi wala ka doon eh. Wala rin kami dito doon din. Pareho tayong wala ho doon. You are just basing your statement doon sa enforcer mo. Siyempre, tao mo yun eh. Ito nga yung complainant, pumunta sa amin, pinapakinggan din namin. Bakit hindi ho ganito ang gawin natin? Pagkumprontahin natin sa harapan mo, dala namin yung tao namin, mag-usap sila doon para malaman mo at malaman natin kung sino sabi ng totoo. Ganun lang po kasimple yun. Wala pong problema, sir. Sige That's what I want to hear from you. And you do not tell us na, wala tayong magagawa. Ganito, ganon. Sabi niya yan. No, sir. Ang sinasabi lang namin, for the sake of fair play, kailangan ho magkaroon ng konfrontasyon, sasabihin nitong tao na, sir, wala po akong kasalanan, dito po ako nakaparking, may mga litrato po siya, and then dalhin din ng tao ninyo yung ebidensya, and then nandoon ho tayong pareho. Ano po? Is that clear, Colonel Ornido? Sige po, sir. Wala pang problema, sir. That's what I want to hear from you. Pwede ho ba sa Lunes, Colonel? Lunes po. Okay, Colonel, habang iniisip mo, ako ho'y may naisip din, ano? Sabi ninyo, 12 ang nahuli. Tama, isa ho to.
Ngayon, malalaman siguro natin, baka nagkakamali ang tao nyo, baka abuse na yung sinasabing discretion. Too much discretion, may puwang na roon na pwede maging abusive kasi kung titingnan natin, nang huli doon, sinasabi nitong si Mama rito, sa kasama namin dito, wala namang nakalagay, doon naman sinasabing loading and unloading, sinasabi mo obstruction. Obstruction, kung medyo sabihin na natin, yung wala namang, hindi naman loading and unloading, pero siguro maganda, kasi kung sinabi ni Erwin, ito'y kanina, pag-iimbestigan, I took it doon sa sinasabi mo kanina na napansin mo, 12 ang nahuli noon. Tanong, yung ba reliant ka sa mga tao mo na 12, injustice ho siguro, pag ito'y pinalagpas namin, paano yung 12? So, sa amin lang ho, siguraduhin lang ho natin na tama hong ginagawa ng mga tao natin at hindi ho sila nag-aabuso ho ng kanilang kapangyarihan as traffic enforcer. Sir, nagkakaroon ka na ng doubt ngayon. Ngayon, kung nagkakaroon ka ng doubt, ibig sabihin, hindi ka sigurado sa iyong mga desisyon dahil nakaatang lahat ng iyong desisyon sa mga tao mo, boss. Hindi po. Actually po, sir, Bakit parang medyo nauutal na ho kayo, sir? Bakit parang nauutal na kayo? Ay, hindi po. Ako po yung nagdadrive. Tumigil po ako. Sige, ganito na lang, sir. I question yung sinasabing, wala ho kami roon, wala ka rin doon, tao mo lang doon, pero ito, crying injustice, mali-mali ng kasulat, baka naman, sir, I will give you doubt and I will make sure na siguradong tumpak ka sa iyong mga desisyon na inatang mong desisyon mo, kinarga mo doon sa mga ginagawa ng mga tao mo kasi may sinasabi si Tatang, sir, nakalagay doon, loading and unloading. What is obstruction? By kontra ho yun eh. Besides sa makasingit lang Tolben, Colonel Ornido, hindi naman po siguro lalapit itong driver, otoridad po yun. Normal po sa kultura natin, natatakot pa ang ordinaryong mamayan sa mga otoridad na isusumbong. Kung wala talagang kasalanan. Kung mali talaga yung pobre dito sa ating bayan, alam ko na ho yun, dahil siguro nauna ako pinanganak sa iyo siguro, Colonel Ornido. Hindi po, matanda po ako sa inyo. 65 na po ako eh. Magkapareho tayo. 67 naman ako. Anyway, Colonel, ganito na lamang po ha. Pwede ba yan? Kung hindi ka pwede sa Lunes, sige sa Martes, sa pagharapin ho, gusto lang namin marinig po itong marinig din yung tao ninyo. Kasi mahirap po parang ngayon pa lang sinasabi nyo na mali ito, dapat tikitan. By the way pala, Colonel, bigyan po kita ng trabaho. May nagsumbong sa akin. Diyan po sa Antipolo, maraming mga kolorom ng mga UB Express. Silipin ho ninyo yan dahil hindi lang sila kolorom, overcharging pa. Sinisingil 100 pesos hanggang dito sa baba. Galing dyan sa Antipolo hanggang dito sa may Cubao, 100 piso. Diyos ko pong pineapple bayan, Colonel. Yan ang hanapin mo, sir. Kung hindi mo alam, bibigay ko sa'yo sa Martes. Sir, alam po namin yan, sir, pero hindi namin sakop yan. Local po kami. PCRB. Hindi po namin sakop yan. LTO na po yan. Saka LTFRB. Pero sir, nasa public order ng city, naninikit po kayo. Pwede nyo tikitan, di ba? Opo. Yan po ay tinitikitan namin. Yun nga po, yung mga moving violations. Pero pagdating po dun sa administrative, kami po ay napagsabihan dyan. Hindi kami pwede dyan. Bakit hindi nyo na-report sa LTFRB? Sige nga. Ibig mo sabihin, pag ikay nananahimik dyan, kukuyugin ka namin ito, Erwin, pagkukonsinti ng mali. Kaya nga po, sir, ganito na lamang siguro, Colonel Ornido, ayusin nyo muna dito sa Martes po. Papadala namin si Tatang niya, kasama po ng staff namin, Colonel Ornido. Sige po, sir. Welcome po yun. Sige po. Salamat po. Salamat. Sige po, sir. Salamat po. Kita mo, bumait. Akala siguro lulusot, ano? Ako pa ibang 12. Yung yayain mo na, para magkompromisahan doon. Yun yung mga nahuli. Nung araw na 5, kasabay kong nahuli. Baka gusto nyo sumama sa akin. Kumpronta kayo natin, kung alin ang tama't mali. Sigurado ka na nakalagay doon, no loading, may loading and unloading only. Yes, sir. Nakalagay doon. Nakita nyo na yung picture eh. Lahat doon, baba na yun. Marami siyang dalang litrato, Tolben. Sige. Okay. Inaano ko nga mo.
Teka muna, bago ang lahat yan, bago tayo magwakas at may susunod ng balita, meron kaming magandang balita muna. Alright, ito ang magandang balita. Ipasok yan! Ay, sos Joseph, dito! Paring Alex, pasensyahan mo na itong nakayanan ng Kilos Pronto. Thank you. Happy birthday. Salamat. Sa iyo, happy birthday. Happy birthday, Alex. Salamat. Thank you. Paring Alex yun. Tinira mo. Ano ba ito? Blow. Okay. Okay. Thank you. Happy birthday, Alex Salamat. Santos. Thank you. Sa mga KP, suporta lang ho sa Kilos Pronto. Sige pa, nagdagan mo Hindi, pa. okay na. Susunod na sila. balita, Tolbe. May dahil higit sa sumbungan ng investigahan at balitaan, dapat kilos pronto!